Naniningil ako ng malinaw na presyo na 1,000,000 bawat tato. Pero ang mga tao sa loob ng circle ay hindi nagrereklamo sa mahal. Sa halip dinadagdagan pa ang bayad at nakikiusap na magtusok ako. Lahat ito dahil basta galing sa akin ang disenyo. May kasamang himala at garantisadong ligtas. Kung gintong inggit ang tato yayaman at uunlad ang buhay. Kung liryo ang tato, magiging matatag ang pagsasama at magkaisa ang puso. Kung totem ng leon ang tato, magiging makapangyarihan at angat sa bawat hakbang. Noong araw na iyon tamad lang akong nagbabantay sa tindahan. Isang babae ang sumandal sa counter at nagpakita ng pang-aakit. Gwapo ngayong gabi, gusto mo bang lumabas at uminom? Nakunat ang noo ko at sinipat ko siya. Ikaw ang nobya ni Juicy di ba? Nang marinig ang pangalan ni Juicy, agad na nagbago ng asal si Liu Yi. Tama ako iyon. MS Liu, sa tingin ko dapat kontrolin mo ang ugali mo. At saka ang mga tato ko ay hindi bagay sa iyo. Magpapatato lang, dami mo pang sinasabi. Kung hindi lang ako pinilit ni Juicy, hindi ko man lang titingnan ang bulok mong tindahan. Habang sinasabi niya iyon bigla niyang binuksan ang bag. At inihagis palabas ang isang bungkos ng pera. 3,000 sapat na ba? Nang makita niyang wala akong sinasabi, kumuha siya ng isa pang bungkos. Dagdag 5,000 sapat na ba ang 7? Itinuro ko ang listahan ng presyo sa dingding. Nandoon ang presyo. Kung kaya mong tanggapin saka ako magtutusok. Sa listahan sa dingding nakasulat ordinaryong tato 20,000. Pinakamataas na tato 1,000,000. Lumingon si Liu Yi para tingnan. Kibit balikat ako, malinaw ang presyo. Kung ayaw mo humanap ka ng iba. Kaya pala walang kliyente ang tindahan mo. Hindi nagtagal, isang dalagitang puno ng sigla ang palihim na pumasok. Magkababata kami ni Su Qingyu. Noong high school huminto ako sa pag-aaral para manahin ang kasanayang ito. Ngayon nasa 2nd taon na siya sa kolehiyo. Kuya, nalugi na naman ang negosyo mo. Tiningnan ko ang oras at nagtatakang sabi Qingyu. Hindi pa oras ng uwian di ba? May 2 estudyanteng nawawala sa paaralan. Maagang pinauwi ang lahat. Hindi rin alam kung kailan mahuhuli ang salarin. Paano kung tatatuan kita kuya? Sisiguraduhin kong ligtas ka habang buhay. Ang yabang mo lang. Yang mga misteryosong teorya mo. Hindi ako naniniwala. Magkasama tayong lumaki. Bakit naman kita lolokohin? Sa panahong ito ang totoo ay wala nang naniniwala. Kuya, paano kung gawing normal mo ang presyo? Baka gumanda pa ang negosyo. Kung babaguhin ko ang presyong minana, baka bumangon ang matanda sa libingan para bugbugin ako. Paalis na sana ako kasama si Su Qingyu para kumain. Biglang bumalik si Liu Yi na puno ng galit. Masama ang tingin niya sa akin. Ano bang salamangka ang ginawa mo kay Juicy? Hindi pa niya ako kailanman sinigawan. Dahil lang sa iyo matindi ang away namin. Nag-uma pa sa galit ang dibdib ni Liu Yi. Dahil nagbitiw ng matinding salita si Juicy. Kung hindi siya magpapatato dito, huwag mangarap sa 300,000 dowry at bahay na bayad na. Masakit sa loob niyang inabot sa akin ng isang card. 20,000. Ay, swipe mo. Pinigil ko ang ngiti at seryoso ko siyang tiningnan. MS Liu, kailangan kong linawin. Kung susundin mo ang kahulugan ng disenyo, magiging maayos ang landas sa hinaharap. Pero kung alam mo ng mali at gagawin mo pa rin. Nainip si Liu Yi at bigla akong pinutol. Sige na, tama na ang daldal. Kung ano-anong kaluluwa pa. Bilisan mo, may handaan pa ako mamaya. Sa itsura niyang walang pakialam. Tinatamad na rin akong magpayo. Dahil ikakasal ka na, pipili ako para sa iyo ng disenyong may kinalaman sa pag-ibig. May naisip ako bigla. Tinawag ko sa isip ko ang system panel. Hinahanap ng system ang angkop na love tattoo. Inirerekomenda ang mga sumusunod. Puting liryo, katangian, pag-ibig, kahulugan, habang buhay na pagsasama. Kailangang puntos 80, bawal dungisan. Rosas na kulay rosas, katangian, pag-ibig, kahulugan, hawak kamay hanggang dulo. Kailangang puntos 80, bawal bastyusin. Tinitingnan ko ang natitirang 100 puntos. Sumakit ang loob ko. Iniabot ko sa kanya ang album ng disenyo. Liryo o rosas ang pipiliin mo. Ito na ang liryo, mukhang mas disente. MS Liu, ipapaalala ko ang bawal nito. Hindi nito pinapayagang madungisan ang pag-ibig. Pagkatapos ng tato, mas mabuting magtimpi ka. Pamuhay ka ng maayos kasama si Juicy. Ang dami mong sinasabi, bilisan mo na. Marahan akong umiling na sabi ko na ang dapat. Sariling karma ang haharapin. Kumuha ako ng puting liryo mula sa espasyo ng system. Ito ay kasing puti ng niebe. Malinaw at dalisay ang buong anyo. Namangha si Su Qingyu sa tabi. Napakagandang liryo, ngunit napakunot ang noo ni Liu Yi. Hindi ba bulok na dilaw na bulaklak lang iyan? Ano bang ipinagkakagulat mo? Palihim akong napangiti. Espiritual na bulaklak na gawa ng system. Iba-iba ang anyo nito sa mata ng bawat tao. Ang anyong ipinapakita nito ay eksaktong refleksyon ng kalidad ng pag-ibig sa puso ng tumitingin. Pinitas ko ang isang talulot at inilagay sa espesyal na likido. Agad na natunaw ang talulot. Pagkatapos ay kumuha ako ng karayom sa tato at hinigop ito sa hangin.
Isang mahinang matinis na tawa ang umalingaw-ngaw na ako lang ang nakarinig. Iyon ang kaluluwa ng Lirio na nasipsip sa dulo ng karayom. Lubhang sensitibo ito sa aura. Malinaw na naramdaman nito kay Liu Yi. Yi ang maruming amoy, at desperadong lumalaban. Anong tunog iyon? Kalmado kong sabi Ms. Leon, nagkamali ka lang ng dinig. Ang karayom ay bumaon sa balat at sa bisa ng espiritual na lakas. Wala siyang naramdamang kahit kaunting sakit. Pagkaraan ng isang oras ibinaba ko ang karayom. Tumingin si Liu Yi sa kaliwang braso. Isang dalisay na puting lirio ang marahang namukadkad. May bahagyang mabangong halimuyak pa. Hindi siya makapaniwala, parang amoy ko ito. Kasamang epekto iyan ng tato. Mas lalo kang magugustuhan ng fiyang kakarapatang ari mo kapag nakita niya. Ikaw, may pabango pa ang tato. Wala bang side effect iyan? May pagdududang tumingin siya sa akin. Nandito lang ang tindahan ko. Kung may problema bumalik ka lang. Palamig na humikab si Liu Yi. Kahit masakit sa bulsa, sa huli ay umalis pa rin siya dala ang bag habang tinitingnan ng mahiwagang tato. Pagkaalis niya agad lumapit si Su Qingyu. Kuya, bakit mo siya niloko? Narinig ko rin ang tunog kanina. Narinig ko talaga. Kaluluwa iyon ng bulaklak. Matagal ko nang sinasabi sa iyo na hindi ordinaryo ang galing ko. Ayaw mo pa ring maniwala. TSK, niloloko mo na naman ako. Basta na lang akong nag-imbento ng dahilan at binigyan siya ng candy. Pagkatapos ay hinawakan ko ang kamay niya. Tara na. Ililibre kita ng masarap na pagkain. 8:00 ng gabi, sa isang pwestong malapit sa bintana sa Western Restaurant. Kumakain si Liu Yi kasama ang kaibigan niyang babae. Napabulalas ang kaibigang si Su Yuyo. Mukhang yumaman ka na. Bagong cellphone, bagong bag. Paliit na pera lang. Parang ambon lang. Talagang inaalagaan ka ng boyfriend mo. Ang babae dapat marunong gumamit ng sariling lakas. Nakinig lang naman ako sa kanya at nagpatato. At ibinigay niya sa akin lahat ng kikitain niya sa buong buhay. Habang sinasabi yon, inangat niya ang manggas na may puntes. Isang dalisay na puting tato ng Lirio. Ay tahimik na namukadkad sa kanyang braso. Talagang maganda. Masama ang ugali ng may-ari ng tindahan na si Shing. Ganoon nga, 20,000 na babaliw ba siya? HMP hindi ba nga? At dahil dito nag-away pa kami ni Juicy. Akala niya makokontrol niya ang puso ko sa tato. Nakakatawa talaga. Hindi niya napansin. Nang lumabas ang salitang nakakatawa, ang mga talulot ng Lirio sa ilalim ng manggas ay biglang nanilaw na parang may sakit. Sa isang iglap, isang bahagyang amoy ng pagkabulok ang kumalat sa hangin. Sa pakikinig sa iyo mukhang ayaw mo pang tumigil. Sa totoo lang ayos naman si Juicy. Nagbibiro ka ba? Kung nakilala ko si Juicy ngayon, sa hinaharap may makikilala pa ako. Sa itsura kong ito nararapat ako sa mas mabuti. Haha, basta nabanggit ko lang. Sa ganda mo nga hindi ka nagmamadali. Ang lirio sa braso ni Liu Yi ay tuluyang naging tuyong dilaw na parang abo. Napakunot ang ilong ni Su Yuyo at mariing sininghot. May pagkasuklam na ikan-away ang hangin sa harap. Anong amoy yan? Yuyo, ano bang sinisigaw mo? Walang mabahong amoy. Kalmado ang mukha ni Liu Yi. Natural na hindi niya iyon maaamoy. Dahil iyon ay lumalabas mula sa kaibuturan niya. Amoy ng gumuho na kontrata. Sige na, hindi na kita sasamahan. May date pa akong gwapo ngayong gabi. Kapag nagtanong si Juicy, sundin mo ang dating palusot. Huwag kang mag-alala. Sanay na ako dyan. Naka-high heels na mariinggol na lumabas ng restaurant si Liu Yi. Ang hindi niya alam, ang nalantang tato ng Lirio ay nabubulok at nalalaglag sa nakakagulat na bilis. Sa kabilang sulok ng restaurant, sa wakas ay hindi na nakatiis si Su Qingyu sa tapat ko. Kuya, sobra naman ang babaeng iyon. Tingnan mo, kanina parang Reyna ang tingin niya sa sarili. Umiling ako. Ang paglalaro niya sa apoy ay kapalaran niya. Pero ang espiritu ng tato ay may ugali. Nagbigay na ng babala ang kaluluwa ng Lirio. Dahil ayaw pa rin niyang magsisi. Kailangan niyang tiisin ang balik ng kontrata. Sa harap ng isang marangyang hotel sa kabila ng kalsada. Kakapark pa lang ni Liu Yi ng sasakyan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Hindi mabasa ang emosyon sa boses ni Juicy sa kabilang linya. Asawa, miss na kita. Nasaan kasi sanduan kita? Sa bahay ni Yuyo, saan pa ba? Kung dati siguradong mag-aalala at magtatanong si Juicy. Pero sa pagkakataong ito katahimikan lang ang nasa kabilang linya. Asawa, nakikinig ka ba? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nating ikasal, araw-araw akong nasa bahay kasama ka. Asawa, namimiss ko na ang luto mo. Ay ikaw na lang mag-order ng delivery. Sige na, tinatawag na ako ng kaibigan ko, ibaba ko na. Naputol ang tawag. Punong-puno ng pag-asa na naglakad si Liu Yi patungo sa pintuan ng hotel. Hindi niya alam na sa bahay ni Su Yuyo. Si Su Yuyo ay nakatali sa upuan. May tape ang bibig. Takot na nakatingin sa lalaking nasa harap. Naupo si Juicy sa loob ng anino. Napakadilim ng kanyang mukha. Sa totoo lang, alam ko sa tuwing tinatakpan mo siya, inakala kong ang engagement ay magpapabago sa kanya. Ang mga nangyayari sa inyo. Ano bang pakialam ko? Hindi ka ba nagtataka? Alam kong ganitong klaseng babae siya.
Bakit ko pa rin siya binibigyan ng pera? At pinayagan pang magpatato? Bakit? Biglang inangat ni Juicy ang kanyang damit. Sa kanyang dibdib, isang gintong inggit na tato na may mapusyaw na gintong liwanag. Biglang tumambad, kahit sa madilim na ilaw. Ang tato ay parang buhay at marahang gumagalaw. Simula nang makuha ko ang gintong inggit na ito. Mula sa pagiging dukha, sa loob ng kalahating taon naging higanti ako sa negosyo ng pagkain. Pero sinabi ng maestro, kapag nagpatato para sa yaman kailangan ng katapatan. Habang kinakalagan ni Juicy ang tali ni Suyuyo, palihim siyang ngumiti ng malamig. Ang tato niya ay liryo na nangangailangan ng kalinisan. Kung hindi niya kayang sundin wala siyang dapat sisihin. Sa kanto ibinaba ni Liu Yi ang tawag. 1,000,000 lang ang kita niya sa isang taon. At naglakas loob pang isipin na pakasalan ako. Talagang katawa-tawa. Sa paningin niya, si Juicy ay isa na namang tuntungan para umangat. Mga ganitong tuntungan, marami na siyang natapakan sa mga taong ito. Pinipiga ang huling pakinabang ng iba. At bago pa sila makabawi marahang umaalis. Sanay na siya sa ganitong galaw. Ang tunay na target ay ang mayamang tagapagmana sa real estate na naghihintay sa hotel. Umiilaw ang berdeng ilaw. Umusad si Liu Yi na may indayog ang lakad. Lubos siyang nalulunod sa pangarap na maging mayamang may bahay. Hindi niya napansin ang kakaiba sa paligid. Ang mga naglalakad ay tinatakpan ng ilong at bibig. At lumalayo sa kanya na parang may bakanteng sona. Mama ang baho ng ate na iyon. Sa wakas huminto si Liu Yi. Dahil naamoy na rin niya ang matinding baho. Kusang itinaas ang kamay para takpan ng ilong at bibig. Ngunit nang masilayan ang kanyang braso, biglang lumiit ang kanyang mga mata. Ang dati niyang maputi at makinis na braso ay naging dilaw at kulubot. Ang mga butik ng katandaan ay tila sumibol mula sa lupa. Parang baliw siyang naghanap ng maliit na salamin sa bag. Ang babaeng nasa salamin ay wala ng bahid ng ganda. Isang mukhang lubhang baluktot, mukhang matandang lubog ang laman. Sa malabong mga mata puno ng kawalan ng pag-asa. Bakit ako naging ganito? Sumisigaw siyang gustong tumakas sa parang panaginip na tanawin. Ngunit sa takot napansin niya, na ang dalawang paa ay parang naging mabigat na tuyong kahoy. Patigas na nakatigil sa gitna ng pedestrian lane. Sakto, sa malayo isang mabigat na truck ang umuungal na paparating. Sa gitna ng malakas na banggaan, parang tuyong dahon si Liu Yi. At bumagsak ng malakas sa aspalto ilang metro ang layo. Parang may malamig na tinig na umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Hindi kayang tustusan ng pagnanasa mo ang kanyang kabanalan. Hindi ka karapat-dapat sa liryo na ito. Kinabukasan, mag-isa akong nakaupo sa tattoo shop habang nag-i-scroll sa cellphone. Biglang natigil ang galaw ko. Kapansin-pansin ang headline ng balita. Kagabi may malubhang aksidente sa sangandaan ng Tiandi Road. Isang babae ay namatay sa lugar. Ayon sa mga saksi wala pang 30 taong gulang ang babae. Ngunit maluwag ang balat na parang 100 taong gulang. Biglang bumigat ang dibdib ko. Binuksan ko ang album ng tato sa mesa. Tulad ng inaasahan sa album, ang dati ay buhay na puting liryo ay tuluyang nawala. Sa pahina isang malamig na linya na lang ang natira. Kapag ipinagkanulo mo ang sumpa, mabilis itong malalanta. Kasabay na malalanta ang iyong laman at kaluluwa. Hindi ko napigil ang antong hininga. Isa na namang hindi nakasunod sa bawal. Sa pedestrian street, si Li Xiaoyi ay nagla-live at nakikipag-usap sa mga manonood. Isa siyang outdoor curiosity streamer. Mga kaibigan ngayon may ipapakita akong kakaiba. Ngayong araw ang bida ay isang kakaiba. Biglang may dumaan sa chat Gia may ganap na naman. Yung babaeng nasagasaan sa kalsada ilang araw na ang nakaraan. May litrato ako sobrang nakakatakot. Humikab si Li Xiaoyi. Karaniwang aksidente lang iyon. Kailangan ba talagang gawing malaking issue? Mas interesante ang live ngayon mga kaibigan. Sabi ng kaibigan ko may kakaibang tattoo shop dito. Ngayon dadalhin ko kayo para tingnan. Agad na nagreklamo ang mga manunood. Ano bang mapapanood sa tattoo shop? Hindi ninyo maiintindihan, panoorin ninyo na lang. Inabot ni Li Xiaoyi ang pinto at itinulak papasok. Boss, nandyan ba kayo? Nakayuko ako at nagtitimpla ng tsaa. Nang marinig ko tumayo ako at sinabing nandito. Magpapatato ba ang bisita? Inalag niya ang hawak na live stand at nagpakilala. Boss, hindi ako magpapatato, Li Xiaoyi ang pangalan ko. Isa akong outdoor streamer. Pinagmasdan ko siyang mabuti. Sa paningin ko, sa pagitan ng kanyang mga kilay, may makapal na kulay abong masamang aura. Inalis ko ang tingin ko. Kalmado ang tono. Kung ganoon bakit ka pumasok sa tindahan ko? Gusto kong gumawa rito ng isang episode tungkol sa kultura ng tato na live, pwede ba? Syempre may bayad. 3,000 kada araw. Sandali akong napatigil. Imbes na libre pa akong babayaran sa promo. Hindi ako tumanggi. Sige pero linawin muna. Tahimik ang negosyo ko. Baka makaapekto sa views mo. Ang mabuting alak di takot sa malayong eskinita. Boss, mukhang may tunay kang galing. Maayos din ang ugali ng batang ito. Pagkatapos kong pumayag, masigla siyang naglibot sa loob ng tindahan.
Umupo ulit ako sa dati kong pwesto. Tahimik kong binuksan ang ikatlong mata. Bukod sa masamang aura, may bahagyang itim na ulap pang lumalabas sa kanya. May kung anong kumakapit ba sa kanya. Parang mas dumarami na ang ganitong mga bagay kamakailan. Binuksan ko ang live feed ni Li Xiaoyi. Ang unang video, ito ay tungkol sa paggalugad ng mga espiritu sa isang abandonadong mental hospital. Nang umabot ang video sa isang sandali, biglang kumunat ang noo ko. Sa dulo ng nakakatakot na pasilyo, isang malabong itim na anino ang mabilis na dumaan. Bago pa ako makapag-replay ng maigi, muling marahas na binuksan ang pinto ng tindahan.